Martial Pick, Kabanata 5157. Evil Purging Diving Spear. Hindi rin alam ni Yang Kai kung sino ang nakahuli sa Feudal Lord na nakagapos dito. Gayunpaman, madaling sabihin na ang nakahuli sa Feudal Lord ito ay tiyak na isang 8th grade master. Bukod dito, dahil ang pananaliksik ng matanda ay may kinalaman sa Purifying Light, na magiging malaking pakinabang sa human race kung ito ay matagumpay, tiyak na sinusuportahan siya ni Zhongliang at ng iba pang army commander. Inaasahan din ito ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, kung ang pananaliksik ni Grandmaster Ma Fan ay matagumpay, ang human race ay makakakuha ng isang malakas na sandata laban sa Black Ink Clan. Baka masira pa nito ang kasalukuyang pagkapatas. Ang digmaan sa Black Ink battlefield ay nagpatuloy sa hindi mabilang na mga taon, na walang panig na may mapagpasyang kalamangan. Ang human race ay umasa sa kanilang great passes at warships upang labanan ang mga pag-atake ng Black Ink Clan, na nagpapahirap sa kanila na makapasok at lusubin ang 3,000 worlds. Samantala, kahit na ang Black Ink Clan ay palaging dumaranas ng matinding pagkatalo pagkatapos ng bawat malaking digmaan, hindi sila lubusang maalis ng humans dahil hanggat mayroon silang sapat na Black Ink nests at mga mapagkukunan, mabilis nilang maibabalik ang kanilang mga numero at makahanap ng pagkakataon na gumawa ng isang bumalik. Ito ay kung paano napanatili ng Black Ink battlefield ang balanse nito sa loob ng hindi mabilang na taon. Ang pagdating ni Yang Kai ay sinira ang pattern na ito sa isang tiyak na lawak. Nagdala siya ng Purifying Light, Universe Arrays, at Purifying Black Ink Pills. Ang mga ito ay nagbigay daan sa Blue Sky Pass para makapaglansad ng krusada, at makamit ang isang bagay na pangarap lang ng hindi mabilang na mga ancestor. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang krusada ay nasa isang hindi pagkakasundo. Isa na namang deadlock ang narating nila. Sa ilalim ng lalong mahigpit na pagtutol ng Black Ink Clan, hindi na sila makasulong. Ang pagdating ni Grandmaster Ma Fan ay maaaring masira muli ang pattern. Siyempre, ang kanyang pananaliksik ay nasa maagang yugto pa lamang. Sa teknikal, mayroong maraming artifact refine ng Great Grandmasters sa human race. Sa katunayan, bawat Great Pass ay may hindi bababa sa 2 hanggang 3 sa kanila. Higit pa rito, sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa artifact refining, si Grandmaster Ma Fan ay kapantay lamang nila, na walang sino man ang mas mahusay kaysa sa isa. Ang pangunahing pagkakaiba ay sa kanilang paraan ng pag-iisip at pangkalahatang pananaw. Binigyan siya ng problema at may ibang paraan para makita ito mula sa ibang artifact refining Great Grandmasters, lalo na't kara-rating lang niya sa Black Ink battlefield. Sa sariling salita ng matanda, ang artifact refining Great Grandmasters na natigil sa Black Ink battlefield ay nabuhay ng napakatagal na sumusunod sa parehong pattern, kaya ang tanging naisip nila ay depensa. Kaya, sila ay lubos na nakatuon sa mga pamamaraan upang gawing mas matibay ang mobile palace artifacts at warships at kung paano mabawasan ang mga pagkalugi ng mga sundalong tao. Siya ay naiiba bagaman. Bagamat tiyak na matanda na siya, masasabing rookie siya rito. Kaya nagkaroon siya ng sigla at determinasyon ng isang bagong dating. Mula sa kanyang pananaw, ang pinakamahusay na depensa ay isang magandang opensa. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas o katigas ang mga pader, walang saysay kung hindi nila maalis ang Black Ink Clan. Ang natatanging pananaw na ito ang nagsilang sa ideya ng pagbuo ng Evil Purging Divine Spear. Siyempre, may kinalaman din ito sa pagpapakita ni Yang Kai sa kanya ng Purifying Light, habang ginagabayan at tinuturuan ang mga bagong dating sa kanilang unang pagdating. Sa oras na iyon, may sinabi si Yang Kai na maaaring hindi niya napagtanto na naging malalim na nakatanim sa puso ni Grandmaster Ma Fan. Ang Purifying Light ay ang pinakamalaking kaaway ng Black Ink Strength. Kudlit, kung ito ang kalaban ng Black Ink Strength, bakit hindi humanap ng mga paraan para mas magamit ito? Dahil ang Purifying Light ay maaari lamang i-cast ni Yang Kai, gusto ni Ma Fan na palakasin pa ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang artifact. Ito ay magpapahintulot na ito ay magamit ng nakakasakit. Sa pag-iisip na ito, nabuo ang Evil Purging Divine Spear. Matindi rin itong sinuportahan ni Zhongliang at ng iba pa. Sa katunayan, ang Feudal Lord na kakulong dito ay nahuli mismo ni Zhongliang. Higit pa rito, hindi ito ang unang Feudal Lord na nahuli. Bago ito, maraming iba pang mga Feudal Lord, ngunit sa kalaunan ay napatay sila habang nagpatuloy ang matanda sa kanyang pananaliksik. Halika-halika. Ang parehong lumang bagay. Ang bersyon na ito ng Evil Purging Divine Spear ay pinahusay ng Old Master na ito pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Ay silang ilang Purifying Light sa loob. Sabi ni Grandmaster Ma Fan, na iniabot ang mahabang artifact sa kanyang kamay kay Yang Kai. Tiningnan ito ni Yang Kai at tumango.
Sana hindi na katulad nung nakaraan. Sumabog ito bago ko pa ito magamit. Ang Evil Purging Divine Spear ay sinadyang gamitin laban sa Black Ink Clan, kaya kailangan niyang i-seal dito ang Purifying Light tulad ng kung paano niya orihinal na tinatakan ang Purifying Light sa Purifying Black Ink battleships. Gayunpaman, ang Purifying Black Ink battleships ay napakalaki, at mayroon silang maraming spirit arrays, na lahat ay maayos na nakaayos para sa iba't ibang layunin. Kaya, hindi ganoon kahirap i-seal ang Purifying Light sa loob nila. Ang Evil Purging Divine Spear ay ibang-iba. 3 metro lang ang haba ng artifact na ito, ngunit hindi lang nito kailangang i-seal ang Purifying Light sa loob, kailangan din itong dagdagan ang lethality nito. Nangangailangan ito ng mahusay na mga kasanayan sa artifact refining at isang bagay na magagawa lamang ng isang artifact refining Great Grandmaster tulad ni Mafan. Ang kahirapan sa pagsasakatuparan nito ay higit na napatunayan ng siya, kahit na matapos ang mahabang panahon, ay hindi nagtagumpay. Sa bawat oras sa panahon ng eksperimento, palaging may ilang uri ng problema, na haantong sa pagiging hindi kasiya siya. Ang huling pagkakataon ay ang pinakakatawa-tawa. Kakasil niyang kay sa Purifying Light sa loob ng sibat, nang ito ay sumabog. Sa oras na iyon, lahat ng uri ng mga nasunog na materyales ay tumalsik sa mukha ni Yang Kai, na ginawa itong itim na parang uling, habang ang lahat ng kanyang buhok ay nakadikit pagkatapos matangay. Maging ang matanda ay hindi napigilan ang sarili na matawa sa nakakatawang eksena. Sa pagkakataong ito, muling binanggit ni Yang Kai ang pangyayaring iyon, at agad na pinandilatan siya ni Grandmaster Mafan. Magiging maayos. Bakit hindi? Brat, napakatagal mo. Tingnan mo. Alam mo na kung magtagumpay ito, sisikat tayo. Ang ating mga pangalan ay mawawala sa kasaysayan at mananatiling magpakailanman. Sa oras na iyon, maaari nating kunin ang kalahati ng kredito para sa pagpuksa sa Black Ink Clan. Matagal na silang nagkakasundo sa isa't isa at alam nila ang bawat background at personalidad nila. Kaya, halos wala silang anumang pag-aalinlangan kapag nakikipag-usap sa isa't isa. Natural na alam ni Yang Kai ang kahalagahan ng Evil Purging Divine Spear, kaya tumigil siya sa pagsasalita tungkol dito at nagsimulang maglagay ng Purifying Light habang hawak ang Evil Purging Divine Spear. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kapag naibuhos na ang Purifying Light, maliban kung sadyang pigilan ito ni Yang Kai, ito ay dahan-daang mawawala. Pagkatapos ng lahat, mahigpit na pagsasalita, ang Purifying Light ay isang anyo lamang ng enerhiya na lumitaw bilang puting liwanag. Sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, dahan-daang bumuhos ang nakasisilaw na puting liwanag sa Evil Purging Divine Spear. Ang sibat ay naglalaman ng maliit na espasyo sa imbakan, na pinagbuti ni Grandmaster Mafan pagkatapos maingat na pag-aralan ang iba't ibang spirit array sa Purifying Black Ink battleship. Ang Feudal Lord, na nakagapos sa di kalayuan, ay biglang nabalisa. Ang kanyang mga mata ay bilog habang nakatitig sa nakamamatay na puting liwanag, baliw na pilit na nagpupumiglas upang makatakas. Halata na puno ng takot ang mga mata niya. Ang Purifying Light ay ang kalaban ng Black Ink Strength, kaya kahit na hindi alam ng Feudal Lord na ito kung ano ang puting liwanag, likas siyang nakaramdam ng pananakot dito. Parehong hindi nagulat si Yang Kai at Grandmaster Mafan sa sitwasyong ito dahil ang bawat Feudal Lord na nahuli noon ay ganoon din ang reaksyon nang makita nila ang Purifying Light. Ngunit, ang kanilang mga isip ay ganap na nakatuon sa Evil Purging Divine Spear sa ngayon. Sa ilalim ng malapit na atensyon ng dalawang pares ng mga mata, ang Purifying Light ay dahan-daang nawala ng walang bakas, ganap na bumubuhos sa Evil Purging Divine Spear. Nang tuluyang nawala ang liwanag, nakahinga ng maluwag si Grandmaster Mafan. Tagumpay. Hindi ito sumabog sa pagkakataong ito. Nagbunga na rin sa wakas ang mga pagpapahusay na matagal kong ginawa. Ngayon, oras na para subukan ang bisa ng Evil Purging Divine Spear. Kudlit. Hindi naging madali ang pagpino ng sibat na ito, at kahit na 3 metro lamang ang haba nito, nakakonsumo ito ng maraming mahahalagang materyales. Kinailangan din ni Grandmaster Mafan ang maraming pagsisikap upang makagawa. Ang lahat ng uri ng mga problema na naranasan sa panahon ng pag-unlad nito ay nalutas ng siya lamang, dahil hindi siya humingi ng tulong sa iba. Hindi rin siya makakuha ng tulong. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang mga artifact refiner ay may sariling mga gawain at walang sino man ang nagkaroon ng oras o lakas upang tulungan siya. Tumangala si Grandmaster Mafan kay Yang Kai. Ikaw ba ang gagawa nito, o ako? Sinuri ni Yang Kai ang Evil Purging Divine Spear at sinabing, gagawin ko. Tumanggaw si Grandmaster Mafan at nagbago ang kanyang mga handsil. Ang spirit array sa lihim na silid ay kumikislap, at ang nagbubuklod na kapangyarihan ay biglang nawala.
Ang feudal lord, na nakagapos sa haligi, ay nahihirapan sa buong panahon. Naturally, ito ay walang saysay sa pagpigil ng mga spirit array, ngunit kaagad pagkatapos na bitawan ni Grandmaster Mafan ang mga pagpigil, kumilos ang feudal lord. Walang paraan palabas sa lihim na silid na ito, kaya ang feudal lord ay may isang pagpipilian lamang, na sugurin sina Yang Kai at Grandmaster Mafan. Ang Black Ink Strength ay biglang lumundag, naging isang masa ng itim na ambon na bumalot sa kanya. Pagkatapos ay kumilos siya ng kasing bilis ng hangin. Sa mahinang boom, ang feudal lord ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw habang ang isang figure ay sumugod sa kanya at sinaktan siya ng isang malakas na puwersa. Napansin ng feudal lord na mayroong matinding pananakit sa kanyang tiyan, at nang tumingin siya sa ibaba para tingnan, biglang nanliit ang kanyang mga mag-aaral. Hindi niya alam kung kailan, ngunit mayroon na ngayong isang sibat na nakatusok sa kanyang tiyan, ang parehong pinag-iisipan ng dalawang tao noon. Para sa mga feudal lords, ang nasabing pinsala ay hindi itinuturing na magaan, ngunit hindi rin ito itinuturing na nakamamatay. Kaya hanggat mayroon silang sapat na oras, maibabalik nila ang kanilang sarili. Ngunit ang takot sa mga mata ng feudal lord ito sa sandaling ito ay makapal at umaapaw. Naramdaman niya na mula sa sibat, isang misteryosong enerhiya ang biglang kumakalat. Bumuhos ito sa kanyang katawan, at mabilis na natunaw ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Ang feudal lord ay natakot. Bumalik sa isipan niya ang nakita niya noon, at alam niyang iyon ang nakasisilaw na puting liwanag na nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Inabot niya ang kanyang kamay, walang awa niyang hinugot ang sibat mula sa kanyang katawan, dahilan upang malayang tumalsik ang itim na dugo sa paligid. Nais niyang himukin ang kanyang Black Ink Strength na pigilan ang pagdaloy ng dugo, at selyuhan ang kanyang sugat. Gayunpaman, hindi niya ito magawang pasiglahin upang pagalingin ang kanyang sugat. Nanatili ang mahiwagang enerhiya sa sugat, tulad ng mga uod sa nabubulok na buto, na nagpapakalat ng anumang Black Ink Strength na sinubukan niyang i-condense doon. Sa pinakamasama, kinakain din nito ang lakas niya. Pagtingin niya sa ibaba, nakita pa niya ang isang nakasisilaw na puting liwanag na namumukadkad mula sa loob ng sugat. Patayin mo ako, at makakalaya ka na. Sigaw ni Yang Kai at sumugod para suntukin ang feudal lord. Ang feudal lord ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nanlaban, nakipagpalitan ng suntok kay Yang Kai. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinabi ng tao na ito, ngunit hindi niya alintana, hindi siya mapakali at maghintay na mamatay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mapagmataas na Black Ink clansman, na naging isang feudal lord. Siya ay matatag at hindi madaling mawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ang kanyang sariling sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa naisip niya. Sa ilalim ng pagguho ng misteryosong enerhiya, ang kanyang lakas ay bumagsak, at kahit anong pilit niya, mahirap para sa kanya na ibigay ang kanyang lakas. Makalipas ang kalahating oras, bumagsak sa lupa ang feudal lord humihingal. Ang kanyang mukha ay kakaibang mapatla, at ang malaking agwat ng lakas sa pagitan niya at ng kanyang kaaway ay naging dahilan upang hindi na niya gustong lumaban. Gayunpaman, ayaw niyang mamatay dito sa ganap na kamangmangan. Kaya tumingin siya kay Yang Kai at galit na nagtanong. Anong uri ng kapangyarihan iyon? Tumingin sa kanya si Yang Kai, hindi nabigla ang kanyang ekspresyon. Kaming mga tao ay nakikipaglaban sa iyong Black Ink clan sa loob ng hindi mabilang na taon, at ang sitwasyon ay hindi nagbago ng malaki sa lahat ng oras na iyon. Wala sa alinmang panig ang may malinaw na kalamangan, kaya kitang-kita na hindi ka mas malakas kaysa sa amin. Sa halip, ikaw ay umaasa lamang ay ang iyong Black Ink Strength. Sabihin mo sa akin. Kung wala ito, ano sa tingin mo? Simple lang, mahina ka lang. Martial Pick, Kabanata 5158. Hindi magalang na magnakaw ng mga pagpatay ng iba. Ang Black Ink Strength ay nagtataglay ng napakaraming corruptive property, lalo na sa miniature universe ng Heaven Opening Realm Masters. Sa sandaling sinalakay ng Black Ink Strength ang miniature universe ng isang tao, karaniwang walang solusyon. Bago dumating si Yang Kai sa Black Ink Battlefield, ang human race ay nakipaglaban sa Black Ink clan sa ilalim ng malupit na kondisyong ito. Ito ang dahilan kung bakit lubos na umasa ang human race sa isang malaking bilang ng mga warships upang magbigay ng mga paborableng platform para sa mga cultivators sa ibaba ng 7th grade Heaven Opening Realm upang lumaban. Ang 7th grade Masters, sa kabilang banda, ay madalas na kailangang labanan ang Black Ink clan sa malapitang labanan. Hindi lamang nila kinailangan na labanan ang mga pag-atake ng mga mula sa Black Ink clan, ngunit kailangan din nilang patuloy na labanan ang katiwalian ng Black Ink Strength. Naging mahirap para sa kanila na ipakita ang kanilang buong lakas. Kanina lang,
ang lakas nitong feudal lord ay napigilan ng purifying light na sumasalakay sa kanyang katawan. Ang Black Ink Clan sa wakas ay nakatikim ng parehong pagdurusa na naranasan ng human race sa paglipas ng hindi mabilang na millennia. Ang Black Ink Clan ay umaasa sa Black Ink Strength, ngunit ngayon, ang human race ay maaaring umasa sa purifying light. Sa halip na patayin ang feudal lord, ipinakulong na lang siya ni Yang Kai. Hindi malubha ang kanyang mga pinsala, kaya't babalik siya sa kanyang mga paa nang may kaunting pahinga pagkatapos mawala ang natitirang purifying light, na nagpapahintulot kay Grandmaster Mafan na magpatuloy sa pag-eksperimento sa kanya. Ang epekto ng pagsugpo ay humigit kumulang 30%. Sinabi ni Yang Kai ang kanyang conclusion sa labas ng secret room. Ang tinatawag na 30% ay kung gaano kayang pigilan ng Evil Purging Divine Spear's purifying light ang Black Ink Strength ng feudal lord. Ito ay medyo nakakatakot na numero. Kung ang isang ordinaryong master ay biglang mawawalan ng 30% ng kanilang lakas sa isang labanan laban sa isang pantay na kalaban, halos tiyak na mapapahamak sila. Hindi pa banggitin na sa parehong realm, ang isang 7th grade human ay karaniwang mas malakas kaysa sa isang feudal lord sa simula. Maaaring mahulaan na kung ang Evil Purging Divine Spear ay ipinakilala sa larangan ng digmaan, ang 7th grade masters ay makakapatay ng mga feudal lord na kasing dali ng pagkatay ng manok at aso. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan ang matanda sa mga resultang ito at dahan-daang umiling. Mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti. Matapos tumama ang bagay na ito sa kalaban, medyo mabagal ang paglabas ng purifying light. Kung ang isang feudal lord ay mabilis na tumugon at hinugot ito bago ganap na pumutok ang purifying light, maaaring hindi ito masyadong epektibo. Mayroon ka bang magandang mungkahi? Hindi napigilan ni Yang Kai ang mapatawa. Iyan ang iyong larangan ng kadalubhasaan, tinutulungan lang kita, anong payo ang maibibigay ko? Alam ni Grandmaster Mafan na sasabihin niya ito at humihingi lang siya para magtanong. Sige, may pag-iisipan itong old master na ito. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Si Yang Kai ay tumawag mula sa likuran. Grandmaster, ang dalawang kamay ay mas mahusay kaysa sa isa. Bakit hindi ka makipag-chat kay Grandmaster Dongguo at sa iba pa? Walang imak ang matanda kaya mahirap sabihin kung nakikinig ba siya o hindi. Sa anumang kaso, pagkatapos ng eksperimentong ito, alam ni Yang Kai na ang Evil Purging Divine Spear ay karaniwang matagumpay na nakumpleto. Ito ay lamang na ito ay malayo mula sa pagtugon sa mga pamantayan para sa pangkalahatang paggamit sa larangan ng digmaan. Sa malaking digmaan sa pagitan ng dalawang lahi, ang mga taong responsable sa pagbabago ng takbo ng digmaan ay palaging ang maliit na bilang ng mga nangungunang masters, tulad ng mga nasa 8th grade masters o territory lords, ang old ancestors at royal lords. Pinino ni Grandmaster Mafan ang Evil Purging Divine Spear hindi lang para harapin ang mga feudal lords, kundi para harapin din ang territory lords. Masyadong malakas ang mga royal lords, kaya kahit nagumana sa kanila ang purifying light, walang makakasiguro sa epekto nito. Napakaraming feudal lords din, kaya hindi praktikal na gamitin ang Evil Purging Divine Spears sa kanila. Una, karamihan sa mga artifact refiner ay hindi maaaring pinuhin ang mga ito, at pangalawa, si Yang Kai ay walang oras, lakas, o mapagkukunan upang i-seal ang purifying light sa napakaraming Evil Purging Divine Spears. Dahil dito, ang pinakamainam na target ay ang territory lords. Ang pinakamahusay na bakal ay dapat gamitin upang gawin ang pinakamatulas na talam. Sa kasalukuyan, nagawang sugpuin ng Evil Purging Divine Spear ang 30% ng lakas ng isang feudal lord, ngunit hindi ibig sabihin na magagawa rin ito ang parehong laban sa isang territory lord. Gayunpaman, kahit na ito ay 10% lamang ang epektibo, ito ay sapat na upang lubos na ikiling ang kinalabasan ng isang labanan. Mahirap gayahin ang 100 taong plano ng Blue Sky Pass. Ilang dekada na ang nakalipas, ang Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkatalo sa labas ng Blue Sky Pass, kung saan mahigit 30 territory lords ang napatay at isang malaking bahagi ng kanilang teritoryo ang nasakop. Magkagayunman, ang planong ito ay hindi maaaring ipatupad ng 2 beses. Higit pa rito, karamihan sa Universe Cave Heaven sa labas ng Blue Sky Pass ay maaaring nasira o ganap na nawasak sa labanan sa pagitan ng territory lords at ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ibig sabihin ay hindi na sila magagamit. Agad na kailangan ng human race ng bagong taktika o armas na makapagbibigay sa kanila ng kalamangan sa Black Ink Clan, isa na kapakipakinabang hindi lang sa Blue Sky Pass, kundi sa lahat ng Great Passes. Iyon ang kinabukasan na idinisenyo upang dalhin ng Evil Purging Divine Spear. Kung ang purifying light na hatid ni Yang Kai ay nagbigay sa human race ng posibilidad na magpatuloy sa pagkakasala,
kung gayon ang pagsilang ng Evil Purging Divine Spear ay magiging katotohanan ang posibilidad na ito. Siyempre, ang kailangan ay ang Grandmaster Mafan ay maaaring higit pang mapabuti ang sibat. Matapos humiwalay sa matanda, bumalik si Yang Kai sa istasyon ng Dawn Squad. Ang huling beses na sila ay bumalik mula sa isang misyon sa Pangangaso ay 2 buwan lamang ang nakalipas, kaya marami pa ring oras bago sila muling mag-deploy. Natural, hindi kayang mag-aksaya ng oras ni Yang Kai. Siya ay hindi kailanman nagpapahina sa kanyang paglilinang, ngunit ang oras na kinakailangan upang tumaas mula sa simula ng 7th grade hanggang sa 8th grade ay nasusukat sa millennia, kaya walang oras na sayangin. Mabilis na lumipas ang oras at ilang buwan ang lumipas sa isang iglap. Dumating na ang pag-ikot ng Pangangaso ng Dawn Squad, kaya't lumabas ang mga miyembro nito sa kanilang retreat at mabilis na nagpulong. Si Yang Kai pagkatapos ay personal na pumunta sa Army Headquarters upang magulat. Ito ay isang kinakailangang proseso bago isagawa ang anumang misyon. Ang forward base ay maaari lamang mag-coordinate ng mga pagsisikap ng lahat kung sila ang may kontrol sa mga galaw ng bawat squad, kaya hindi basta-basta makakaalis ang isa sa gusto. Pagpasok sa opisina ni Zhong Liang sa Army Headquarters, kinumpas ni Yang Kai ang kanyang kamao. Senior, humihingi ng pahintulot ang Dawn Squad na mag-deploy para sa isang hunting mission. Si Zhong Liang, na napakalalim sa mga papeles sa likod ng mesa, ay naghagis ng Jade Slip diretso kay Yang Kai nang hindi man lang nagtaas ng ulo. Nang makuha ang Jade Slip at binasa ito, medyo natigilan si Yang Kai at nagtanong. Senior, hindi ba masyadong malayo ang lugar na ito? Naitala sa Jade Slip ang lugar na pananagutan ng Dawn Squad sa oras na ito. Sa tuwing ang isang squad ay dumating upang tumanggap ng isang misyon, ang Army Headquarters ay magtatalaga ng isang rehiyon ng walang bisa sa squad leader. Pagkatapos ng lahat, ang bawat aksyon na isinagawa sa labas ng base ay kailangang magkaroon ng isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Kung hindi, kung ang isang grupo ng mga squad ay kumikilos sa isang lugar, walang mananagot sa iba pang mga lugar. Ang rehiyong itinalaga ni Zhong Liang sa Dawn Squad sa pagkakataong ito ay medyo malalim sa teritoryo ng kaaway, isang lugar na hindi pa napupuntahan ng Dawn Squad at isang lugar na medyo malapit sa teritoryo ng Black Ink Clan. Ang ganoong posisyon ay nangangahulugan ng higit pang military merit, ngunit ito rin ay nagdadala ng kaukulang mga panganib. Tumangala si Zhong Liang sa kanya at nagtanong. Anong problema? Natatakot ka ba? Agad na naging matigas ang ulo ni Yang Kai. Natatakot. Ang aking Dawn Squad ay nakakuha ng pinakamalaking halaga ng military merit sa nakalipas na ilang dekada. Hindi kami umatras kahit na nakalaban namin ang 10,000 Black Ink Clansmen, at bumalik pa ng may tagumpay. Kailan pa tayo natakot? Ngumuso si Zhong Liang. Dahil hindi ka natatakot, bakit napakatagal mo? Nakangiting sabi ni Yang Kai. Gusto lang malaman ng junior na ito kung may mas malalim pang kahulugan sa likod ng deployment ng Army Headquarters. Total wala pang napadala sa lugar na ito dati. Ngumisi si Zhong Liang. Anong uri ng mas malalim na kahulugan ang mayroon? Anong kalokohan ang iniisip mo buong araw? Hindi ibig sabihin na walang nakapunta sa lugar na ito dati ay wala nang pupunta doon. Sa katunayan, maraming squad ang nagsasagawa ng mga misyon doon ngayon. Kung huli ang Dawn Squad mo, natatakot ako na hindi ka man lang makasipsip ng sopas. Aling mga squad ang napakawalang ingat? Nagtatakang tanong ni Yang Kai. Walang pasensya na sinaway ni Zhong Liang. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Pupunta ka ba o hindi? Kung hindi, magpapadala ako ng isa pang squad. Sige, pupunta kami. Mabilis na inalis ang Jade Slip, yumuko si Yang Kai kay Zhong Liang, at umalis. Ang talino ng brat na ito, may napansin ba siya? Hindi man lang nagtanong ang ibang squad leaders. May biglang lumabas mula sa mga anino at mamulong. Ito ay walang iba kundi ang Southern Army Commander, Liang Yulong. Hindi man lang kumibo si Zhong Liang. Ano ang napapansin niya? Ito ay walang iba kundi kuryosidad. Nagtanong si Liang Yulong. Hindi mo ba talaga ipapaliwanag ang deployment sa kanila? Sumagot si Zhong Liang, umiling-iling. Hindi na kailangan. Upang linlanggan ang iyong mga kaaway, kailangan mo munang linlanggan ang iyong mga kaalyado. Hindi na kailangang sabihin sa kanila ang totoo, ayos lang. Hindi maiwasan ni Liang Yulong na mag-alala. Maaaring ganoon nga, ang mga nakadeploy doon ay lahat ng mga elite squad, ngunit kung may mangyari sa kanila, hindi ba magdurusa ang iyong kabuoang puwersa bilang resulta? Samando si Zhong Liang sa kanyang upuan at walang pakialam na sinabi. Ano ang silbi ng pagluluksa para sa kanila? Ang buhay at kamatayan ay ganap na normal sa mapahamak na lugar na ito. Kung hindi mo ito matatanggap,
ang lugar na ito ay hindi angkop para sa iyo. Higit pa rito, ito ay tiyak na dahil silang lahat ay mga elite kaya namin sila na-deploy. Kung hindi, paano sila magtatagumpay? Bahagyang bamantong hininga si Liang Yulong. Tumayo si Zhong Liang at nagpatuloy. Naihulog na ang pain, depende lahat kung kukunin ito ng Black Ink Clan o hindi. Natatakot ako na ang isang malaking labanan ay sumiklab sa lalong madaling panahon, at sa pamamagitan lamang ng pagkapanalo nito ay magiging ganap na matatag ang forward base. Ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan, kaya dapat nating gawin ang lahat ng paghahanda na magagawa natin. Sa kawalan, ang Dawn ng Light ay naglayag pasulong patungo sa rehiyon ng Pangangaso. Pagkatapos ng kalahating taong pahinga, ang mga miyembro ng squad ay nasa mataas na espiritu at medyo masigasig para sa kanilang susunod na misyon. Napakabilis ng Dawn ng Light, ngunit dahil medyo malayo ang rehiyon kung saan sila nakadeploy, inabot pa rin sila ng 10 araw bago makarating pagkatapos umalis sa forward base. Walang nakapirming kinakailangan para sa misyon sa pagkakataong ito, kaya ang mga squad na nakatalaga dito ay hahanapin lamang at papatayin ang sinumang Black Ink Clansmen na kanilang nasagasaan. Bilang resulta, kadalasan, walang gaanong gagawin. Matapos ang ilang dosenang taon ng pangangaso, ang Black Ink Clan ay nagdusa ng malaking pagkawala ng lakas ng tao at hindi na ng ahas na madaling ipakita ang kanilang mga mukha. Bagamat kamakailan lamang ay nagpapakita sila ng mga senyales ng pagbangon mula sa abo, masasabi ng sinumang may matalinong mata na ito na ang huling pag-ataking ginawa ng Black Ink Clan. Ang lugar kung saan nakadeploy ang Dawn Squad para sa misyon ay isang lugar na hindi pa nila napupuntahan noon, kaya maraming kalaban dito. Sa katunayan, nakatagpo sila ng ilang grupo ng Black Ink Clansmen sa loob ng ilang araw, kahit na hindi mataas ang kanilang bilang. Ang mga nakakalat na kaaway na ito ay ganap na walang kapangyarihan bago ang Dawn Squad. Ngayon, habang naghahanap ang Dawn Squad ng higit pang biktima, si Yang Kai, na nakatayo sa deck, ay biglang lumingon, tumingin sa isang tiyak na direksyon. Maingat siyang nakaramdam ng ilang sandali bago gumawa ng kilos patungo sa direksyon na iyon. Ang miyembro ng squad na responsable sa pagpipiloto ay agad na inayos ang takbo ng Dawn ng Light. Nagtipon-tipon din ang mga miyembro ng squad na ginagawa ang kani-kanilang tungkulin. Tumayo si Feng Ying sa tabi ni Yang Kai at tumingin sa unahan. Squad leader, may mali ba? Parehong maaaring 7th grade masters at Feng Ying ay maaaring nasa bingit pa lamang na makapasok sa 8th grade, ngunit pagdating sa divine senses, kulang pa rin siya kumpara kay Yang Kai. Kaya, habang maaaring may natuklasan si Yang Kai, maaaring hindi niya ito matukoy. Tumugon si Yang Kai na bahagyang tumanggo. Dapat may mga taong nag-aaway doon. Naunawaan ni Feng Ying. Iba pang mga squad. Dapat ay, medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Feng Ying. Squad leader, hindi magalang na magnakaw ng mga pagpatay ng ibang tao. Humagalpak ng tawa si Yang Kai habang nagbibigay ng dahilan. Pupunta lang tayo doon para manood, wala kaming mga agaw. Pero, kung may kalaban na hindi nila kakayanin, bilang kapwa sundalo ng Blue Sky Pass, dapat tulungan natin sila, di ba? Hindi napigilan ni Feng Ying na mapabuntong hininga. Martial Pick, Kabanata 5159. Gadflies at Old Turtles. Hindi nagtagal, nakita nila ang umiikot na Black Ink Clouds sa unahan. Ang malaking bilang ng mga Black Ink Clansmen ay nagkataong tumakas patungo sa kanila mula sa mga Black Ink Cloud na ito sa gulat, tulad ng mga ligaw na aso. Para silang hinahabol ng agos ng mabangis na hayop. Higit sa lahat, ang ilan sa kanila ay mga feudal lords din. Nakatayo sa deck, napatawa si Shen Ao nang itinoon niya ang kanyang tingin sa unahan. Magaling, may daan-daan sila. Mayroong ilang daang Black Ink Clansmen, kabilang ang ilang feudal lords. Ito ay isang puwersa na dapat isaalang-alang at ang isang ordinaryong squad ay maaaring hindi magawang ibagsak sila, na ginagawang pagtakas ang kanilang tanging pagpipilian. Ngunit sa sandaling ito, ang nakakatakot na puwersa ng kaaway na ito ay hinahabol at pinilit na tumakas. Halata na medyo malakas ang grupong humahabol sa kanila. Hindi na kailangang gamitin ni Yang Kai ang kanyang utak para sabihin na isa ito sa Special Operations Squads. Mayroong higit sa isang Special Operations Squad tulad ng Dawn Squad sa Blue Sky Pass, sa katunayan mayroong iilan sa kanila. Siyempre, batay sa oras na sila ay itinatag, lahat ng mga squad na ito ay mga veterano. Walang ganoong mga squad na tulad nito, ngunit ang bawat isa ay may kakayahang magsagawa ng mahahalagang gawain na hindi kayang gawin ng ibang mga squad. Bago ang paglitaw ng Dawn Squad, ang mga Special Operations Squad na ito ay palaging nakikipagkompetensya sa isa't isa, ngunit sa loob lamang ng ilang maikling dekada,
ang presensya ng Dawn Squad ay naging parang bundok na dumidiin sa kanilang mga ulo, na nagpapahirap sa kanila na huminga. Hindi rin ito nakakagulat dahil ang Dawn Squad ay nakakuha ng mas maraming military merit kaysa sa alinman sa kanilang mga squad sa dalawang digmaang nakipaglaban sa nakalipas na 100 taon. Lahat sila nakaramdam ng hininga dahil dito. Sa panahon ng mga misyon sa Pangangaso na itinalaga sa forward base, ang bawat squad ay naglabas ng todo upang manalo sa round na ito, upang malaman ng isang bagong dating, ang Dawn Squad, na ang karangalan ng kanilang mga senior ay hindi matitinag. Magnanakaw ba tayo o hindi? Bagamat tinatanong ni Ning Chiji si Yang Kai, halata sa ekspresyon ng kanyang mukha na nangangati siyang pumunta. Alam na alam ni Yang Kai ang lihim na tunggalian sa pagitan ng Special Operations Squads at Dawn Squad, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Dawn Squad at ang iba pang mga squad na nakuha ng military merit mula sa pagpatay sa mga kaaway sa larangan ng digmaan ay halos pareho. Magkagayunman, nakakuha ang Dawn Squad ng napakalaking military merit mula sa iba pang mapagkukunan, tulad ng Void Yin Yang Mirrors na ipinakilala ni Yang Kai, at Zufang Territory Lord, na pinatay nila ni Bai Yin ang magkasama. Mayroon ding mga pagpatay na nakuha noong dinala ni Yang Kai ang Dawn Squad sa iba't ibang Universe Cave Heavens and Paradises sa loob ng 100 taong plano kamakailan. Ang mga military merit na ito ay pagmamay-ari pa rin ng Dawn Squad, kaya lumalabas na ang kanilang military merit ay higit na nalampasan ang iba pang Special Operations Squads pagkatapos ng bawat mahusay na labanan, na nagpapahintulot sa kanila na matatag na sakupin ang unang pwesto sa Merit Hall. Ang mga military merit na natamo sa kasalukuyang misyon ng Pangangaso ay hindi gaanong, karaniwang katumbas ng iba pang mga squad, kaya ang mga ranggo sa Merit Hall ay patuloy na nagbabago para sa kamakailang panahon. Alam din ng mga nakatataas ang tunggalian na ito, ngunit wala silang balak na pigilan sila. Ang ganitong uri ng paligsahan ay hindi isang malaking pakikitungo. Sa katunayan, ito ang nagudyok sa mga sundalo na pumatay ng higit pang mga kaaway. Ang pagnanakaw ng biktima ng iba ay isang pangkaraniwang pangyayari sa mga misyon ng Pangangaso, ngunit karaniwang ang Dawn Squad ang gumagawa ng pagnanakaw. Ang Black Ink Clansmen na tinarget ng Dawn Squad ay sadyang hindi nakatakas mula sa space principles ni Yang Kai, na nagbibigay sa kanila ng kakaibang gilid. Kaya naman tinanong ito ni Ning Chiji. Agad na sumagot si Yang Kai. Anong pagnanakaw? Nasira mo ang reputasyon ng Dawn Squad ko. Alam mo ba kung ano ang tawag sa atin ng ibang mga squad na iyon? Ang tawag nila sa atin ay gadflies, mga insekto na dalubhasa sa pagsipsip ng dugo, maging ang dugo ng ating mga kasamahan. Nakakahiya. Tahimik na nagpalipat-lipat si Shenao ng kanyang lakas, na nagpapaalala. Squad leader, kahit na ang Dawn ng Light ay may concealment array sa paligid nito, mayroon itong limitasyon sa distansya. Anumang mas malapit at ang grupong ito ng Black Ink Clansmen ay malamang na matuklasan tayo. Higit pa rito, dapat ay napansin mo na ang mga Black Ink Clansmen na ito ay tumatakas sa takot. Hindi sila maaabutan ng squad sa likod nila kahit gusto nila. Higit pa rito, malaki ang posibilidad na ito ay ang Old Turtles. Kung papansinin natin sila, maaaring makatakas ang mga Black Ink Clansmen na ito. Nang marinig ito, sumang-ayon si Yang Kai kasabay ng isang tango. Maganda ang sinabi mo, dahil iyon ang kaso, maaari lamang tayong gumawa ng aksyon. Nang matapos siyang magsalita, tumuro siya sa harap at sumigaw. Patayin sila. Nakahanda na ang mga miyembro ng squad, kaya sa sandaling magbigay ng utos si Yang Kai, nagsimulang umungol ang warship habang ang sunod-sunod na spirit array ay naisaaktibo, na nagpapasigla sa mga artifact ng barko. Sa susunod na sandali, ang mga sinag ng liwanag ay diretsyong bumaril patungo sa tumatakas na Black Ink Clansmen, sunod-sunod. Marami sa Black Ink Clansmen ang namutla sa takot. Hindi nila naisip na may isa pang human warship na humaharang sa kanilang daraanan at, sa isang iglap, sila ay dumanas ng mabibigat na casualty. Ang salvo ng mga pag-atake ay agad na nawasak ang pagbuo ng Black Ink Clan. Matapos ilunsad ang mga paunang pag-atake, ang Dawn ng Light ay dumiretso sa gitna ng mga puwersa ng kaaway na parang kidlat bago tumalon ang 7th grade masters mula sa barko at pinakawalan ang kanilang divine abilities. Daan-daan ang bilang ng Black Ink Clansmen, ngunit sa harap ng Dawn Squad, hindi pa rin sila sapat. Kalimutan ng Dawn Squad, siyang kailangang makakapag-alaga sa maraming kaaway na ito nang walang isyo. Sa loob lamang ng ilang dosenang paghinga, lahat ng Black Ink Clansmen ay nakahinga ng kanilang huling hininga, na walang ni isang nakatakas. Sa sandaling ito lamang na tuluyang lumipad ang isang warship mula sa direksyon na tinakasan ng Black Ink Clan. Ang estilo ng warship na ito ay medyo iba sa Dawn ng Light.
Ang Dawn Light ay sumailalim sa ilang malalaking pagbabago, bagamat karamihan sa mga ito ay napinsala ng Yang Kai's military merit dahil sila ay pinamamahalaan pa rin ni Feng Ying. Bilang isang babae, mayroon siyang sariling pakiramdam ng aesthetics, kaya ang pangkalahatang hitsura ng Dawn Light ay medyo makinis at pino habang nagkakaroon ng iba't ibang mga upgrade sa pagganap. Ibang-iba ang barkong pandigma na kara-rating lang. Sa unang tingin, ito ay mukhang magaspang at magaspang. Sa halip na isang warship, mas mukhang mobile fortress ito. Mayroong mahigit 100 ng iba't ibang artifact sa deck, na lahat ay mga nakakasakit na artifact. Higit pa riyan, may makapal at solidong panangga na parang shell ng pagong sa tuktok ng warship. Kung paanong may sariling estilo si Feng Ying, binago ng ibang Special Operations Squad ang kanilang mga warship ayon sa kanilang kakaibang panlasa. Hindi tulad ng mga pag-upgrade ng performance ng Dawn Light, mas nakatuon ang warship na ito sa napakaraming opensa at depensa. Ang 12 ng mga artifact na naka-install sa deck ay medyo nakakatakot, at ang protection na hadlang sa ibabaw nito ay nagbigay ng medyo malakas na depensa. Ang isang warship na tulad nito ay mas malakas kaysa sa Dawn Light sa parehong opensa at depensa, ngunit dahil sa pagtutok sa mga aspetong ito, ang bilis nito ay lubhang nagdusa. Sa lahat ng Special Operations Squads, ang warship ng isang ito ang pinakamabagal, kaya sila ay tinawag na Old Turtles. Tulad ng kung paano nakuha ng Dawn Squad ang moniker na Godfleas, mayroon ding Breeze Squad, na ang mga tampok ng warship ay ganap na kabaligtaran ng Old Turtles. Lubos nilang pinahusay ang kanilang bilis, habang isinasakripisyo ang kanilang mga kakayahan sa opensa at depensa. Madalas silang kinukutya ng ibang mga squad dahil sa pagpatay sa kanilang mga kaaway na parang simoy ng hangin na humahampas sa mukha ng isa. Karaniwan, ang Black Ink Clan ay tinatrato lamang sila bilang walang iba kundi mga kilati. Bukod sa kanila, nariyan din ang Wild Boar Squad, na diretsyong maniningil tulad ng mga baboy ramo, nang walang anumang diskarte. Diretso silang bumubulusok sa kung saan may mas maraming tao, kadalasang itinatapon ang sarili nilang mga kaalyado sa kaguluhan habang itinutulak ang kanilang mga kaaway sa kanilang talino. Sa wakas, naroon ang Water Snake Squad, na karaniwang isang balanseng puwersa, ngunit dahil lahat ng iba ay may mga alyas, hindi sila maaaring maging exception. Dahil ang kanilang warship ay may nakaukit na karakter na dragon, tinawag silang Water Snakes ng iba pang squad. Sa buong Blue Sky Pass, mayroon lamang 5 Special Operations Squads, at ang patuloy na nag-aaway sa isa't isa dahil sa military merit, hayag at palihim. Medyo nakilala pa ang kanilang paningin. Huli na nang dumating ang Old Turtles, kasama si Chai Fang, ang kanilang squad leader, na nakatayo sa deck. Sumakit ang kanyang puso nang makita niya ang mga bangkay ng Black Ink Clan na nagkalat sa kawalan at pumutok. Ikaw talaga, Godflies. Tingnan mo ang ginawa mo. Tumawa si Yang Kai. Senior Brother Chai, siguradong mabilis kang dumating. Ang grupong ito ng Black Ink Clansmen ay tumatakas, at ang junior brother na ito ay natakot na hindi mo maabutin, kaya kailangan kong makialam at alagaan sila sa ngalan mo. Hindi na kailangan magpasalamat. Si Chai Fang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinandilatan siya ng mata. Salamat sa puwet mo. Bakit ka pumunta dito? Hindi ka pa ba nagpapahinga? Dahil patay na ang Black Ink Clansmen, wala na silang masasabing makakapagpabago sa sitwasyon. Ang hindi niya maisip ay kung bakit dito ipinadala ang mga Godflies. Tapos na tayong magpahinga. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinaplos ang gilid ng barko, bahagyang nakasandal ang kanyang katawan. Kung bakit kami naririto, ito ay natural sa utos ng Army Commander, bakit? Natatakot ba si Senior Brother Chai na lipulin ng Dawn Squad ko ang lahat ng Black Ink Clansmen dito, at wala kang mapapatay? Paano kung magkatrabaho tayo noon? Kakainin ng Dawn Squad ang karne, at maaari mong inumin ang sopas. Agad na dumura si Chai Fang sa pang-aalipusta. Kalimutan mo na ito, natatakot ako na hindi tayo makakakuha ng kahit isang higop kung makikipagtulungan ako sa iyo Godflies. Kinuyam niya ang kanyang kamao at nagpaalam. Paalam. Sana hindi na tayo magkita ulit. Tatalikod na sana siya at aalis, bigla siyang may naisip at lumingon kay Yang Kai. Saan ka pupunta? Isang pilyong ngiti ang sumilay sa labi ni Yang Kai. Wala kaming tiyak na direksyon, gumagala lang kami dito at doon. Kumuyam ang panga ni Chai Fang habang nakaturo sa isang tiyak na direksyon. Pupunta kami dito, lumayo hanggat maaari mula sa amin. Ilang sandali pa, lumipad ang Old Turtles, warship sa direksyon na itinuro ni Chai Fang at hindi nagtagal ay nawala. Nabalitaan ko na ang isa sa mga miyembro nila ay sumulong pa lang sa 7th grade ilang taon na ang nakalipas, sa tingin ko totoo ang usap-usapan.
Mayroon silang 8 7th grade masters ngayon. Biglang sinabi ni Fang Ying. Ang roster ng Dawn Squad ay medyo nakikilala kumpara sa mga ordinaryong squad, na may kabuoang 37 miyembro, 6 sa kanila ay 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa katunayan, 5 lang sila noong una, ngunit nang maglaon, nang ibalik niyang kay si Bai Yi, itinalaga siya ni Zhongliang sa Dawn Squad, na pinataas ang bilang sa 6. Dahil kahit na ang isang bagong Special Operations Squad tulad ng Dawn Squad ay may katanji-tanging roster, natural na magiging mas mahusay ang iba pang mga elite squad. Pagkatapos ng lahat, sila ay itinatag maraming siglo na ang nakalipas. Ang bilang ng mga miyembro ng iba pang 4 na Special Operations Squad ay karaniwang 50. Higit pa rito, ang mga miyembro ng mga squad na ito ay madalas na umaasenso, kaya naman mayroon silang napakaraming 7th grade masters. Ang 8 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi kahit na ang pinakamalaking bilang sa mga Special Operations Squads, ang Water Snakes ay mayroong 10. Sa una, mayroong higit sa 10, ngunit kahit para sa isang Special Operations Squad, ang pagkakaroon ng 10 7th grade masters ay medyo sobra na. Kaya, kapag ang isa pang miyembro ng kanilang mga advanced sa 7th grade, siya ay itatalaga sa ibang squad. Sa mga tuntunin ng bilang ng 7th grade masters, ang Dawn Squad ang may pinakamaliit sa 5 Special Operations Squads. Gayunpaman, ang kanilang mga military merit mula sa mga misyon sa Pangangaso ay hindi mas mababa sa iba. Sa pamamagitan ng combat power na tulad ni Yang Kai na idinagdag sa pinaghalo, na hindi makalkula ayon sa normal na mga pamantayan, ang kanilang mga pagpatay ay natural na hindi bababa sa iba pang mga squad. Hindi pa banggitin sina Yang Kai, Fang Ying at Bai Yi ay parehong kabilang sa mga nangungunang elite ng 7th grade masters. Sa katunayan, sa lahat ng 7th grade masters sa Blue Sky Pass, bukod kay Yang Kai, masasabing si Fang Ying ang pinakamalakas. Para naman kay Bai Yi, ang kanyang bihasa sa Dao of Archery ay ginawa siyang walang kapares sa long-range na labanan. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, dapat tayong tumuon sa ating sarili, ang ating Dawn Squad ay hindi kailangang makipagkompetensya sa iba sa mga tuntunin ng bilang ng mga 7th grade masters. Sa tala na iyon, Senior Sister Fang, dapat kang sumulong kapag handa ka na. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa mapahamak na lugar na ito, ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay higit na mahalaga kaysa sa isang 7th grade. Matagal nang naabot ni Fang Ying ang pinakatuktok ng 7th grade, kaya ang susunod niyang hakbang ay ang makapasok sa 8th grade. Gayunpaman, walang makakatulong sa kanya sa bagay na ito. Sarili niya lang ang maaasahan niya. Nang marinig niya ito, tumango siya. Wala akong alalahanin. Bagamat may kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang mga squad, iyon ay isang magandang bagay. Ako naman, kailangan ko pa ng oras para maghanda. Marshall Pick, Kabanata 5160. May isang taong sumusulong. Sa usapin ng paglilinang, ang sariling estado ng pag-iisip ang pinakamahalaga. Dahil mislan si Fang Ying, natural na walang ay dadagdag si Yang Kai. Kasunod ng maliit na kaganapang ito, nagpatuloy ang Dawn Squad sa kanyang misyon sa Pangangaso sa kanilang itinalagang lugar. Ayon sa mga nakaraang tuntunin, ang mga naturang misyon ay isasagawa sa loob ng kalahating taon. Pagkalipas ng 2 buwan, lumilipad ang Dawning Light sa kawalan. Si Yang Kai ay nakatayo sa deck, gamit ang kanyang Divine Sense para hanapin ang kalaban, nang biglang lumapit si Fang Ying sa kanya at nagulat. Squad leader, may mali. Naramdaman mo rin yun. Tumingin sa kanya si Yang Kai. Idinagdag ni Fang Ying. Malinaw, ang rehiyong ito ay hindi pa na-explore dati at ang Black Ink Clan ay medyo aktibo dito. Kung ito ang ating Dawn Squad bilang taliba, ito ay makatwiran dahil mayroon tayong mas mataas na antas ng lakas at sa gayon ay isang mas magandang pagkakataon na mabuhay, ngunit bukod sa Dawn Squad, ang mga Old Turtles, Breeze, at Wild Boars ay narito lahat. Sa 5 Special Operations Squads, ang Water Snakes lang ang hindi binibilang. Kahit hindi pa namin sila nasagasaan, malaki ang posibilidad na nandito rin sila. Bakit dito ilalagay ng Army Commander ang lahat ng Special Operations Squads? Sa nakalipas na 2 buwan, ang Dawn Squad ay nangangaso dito at doon, kaya natural na nagkaroon sila ng ilang run-in kasama ang iba pang mga squad na nagsasagawa ng mga misyon sa rehiyong ito. Gaya ng sinabi ni Fang Ying, sa 5 Special Operations Squads ng Blue Sky Pass, maliban sa Water Snakes, nakilala nila ang lahat ng iba pa. Ito ay malinaw na kakaiba. Hindi lang ang Dawn Squad ang nakapansin nito, pati ang ibang squads ay may mga katulad na pagdududa. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Pinag-isipan niya ito saglit bago sumagot.
Dahil ang army commander ay gumawa ng ganoong pag-aayos, dapat may mas malalim na kahulugan sa likod nito. Marahil ay hindi niya masabi kung bakit, ngunit posible rin na tayo ay nag-overthink sa mga bagay-bagay. Ganap na posible na dahil hindi pa namin na-explore ang lugar na ito, kailangan namin ng Special Operations Squads para kumilos bilang mga scout. Maaaring hindi maprotektahan ng mga ordinaryong squad ang kanilang sarili dito. Kahit na, kakaiba pa rin. Dahan-daang umiling si Feng Ying. Tinanggal ni Yang Kai ang kanyang mga alalahanin ng nakangiti. Sa anumang kaso, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ay patuloy na tuparin ang ating misyon. Tungkol sa iba pa, tatawid tayo sa tulay na yan pag narating natin. Habang sila ay nagsasalita, isang mahinang pagbabago ng aura ang biglang lumitaw mula sa kaibuturan ng kawalan. Ang mga pagbabago-bago na ito ay lubhang kakaiba dahil sila ay kapansin-pansin kahit na sila ay mahina. Agad na tumingin sina Yang Kai at Feng Ying sa direksyon ng kanilang pinagmulan. Ngunit ang mga pagbabago-bagong ito ay naglaho ng kasing bilis ng kanilang paglitaw, naglaho ng walang bakas bago silang dalawa ay nakahalata ng anuman. Nagkatinginan sina Yang Kai at Feng Ying at kitang-kita nila ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Pero kahit na naghintay ng mahabang panahon, walang nangyaring kaganapan. Nang magkaayos na ang dalawa, muling lumitaw ang kakaibang aura fluctuations, sa pagkakataong ito ay mas kitang-kita kaysa dati. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. May isang taong sumusulong. Same time na tumango si Feng Ying sa kanyang pagsang-ayon. Mukhang oo. Agad na nagsimulang magmura si Yang Kai. Sino ang sabik na mamatay? Talagang naglakas loob silang pumasok dito. Hindi ba nila alam na mas mabuting bumalik sa forward base at doon sumulong? Maaaring sinabi niya iyon, ngunit alam din niya na kung ang isang magsasaka ay talagang umabot sa punto ng paglusob, maaaring wala silang oras upang makahanap ng angkop na lugar upang gawin ito. Sa loob ng maraming taon, marami ang nakalusot ng direkta sa larangan ng digmaan. Hindi ito sinasadya, ngunit sa halip ay mas madaling makalusot sa mga tanikala ng isang tao at maabot ang isang epiphany kapag gumagala sa mga hangganan sa pagitan ng buhay o kamatayan sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan. Bagamat maaaring gamitin ng isa ang Universe Transference Law upang agad na bumalik sa forward base, kung gagawin nila ito, malaki ang posibilidad na maabala o maabala pa nila ang kanilang sandali ng pagliliwanag, na makakasama sa kanilang tagumpay. Gayunpaman, ang pagsulong sa rehiyong ito ay sobrang walang ingat. Masyadong malalim ang lugar na ito sa likod ng mga linya ng kaaway at ang Black Ink Clan ay madalas na aktibo sa rehiyong ito. Kung sila ay nabalisa habang sila ay sumusulong, ang kahihinatnan ay nakamamatay. Kahit papaano, kung siyang kay iyon, tiyak na hindi niya pipiliin na umabant dito at babalik na sana sa forward base. Magkagayunman, palaging may mga pagbubukod sa lahat. Bagamat naiinis siya, walang choice siyang kay kundi iikot ang Dawning Light at magmadaling pumunta sa pinanggalingan ng aura. Kung maramdaman nila ang aura, ganoon din ang Black Ink Clan, na medyo aktibo sa rehiyong ito. Sa madaling salita, ang aura na ito ay kasing liwanag ng parola sa madilim na gabi. Tiyak na hindi palalampasan ng Black Ink Clan ang magandang pagkakataong ito na nahulog sa kanilang pintuan. Sa daan, ang pagbabago-bago ng aura ay naging mas madalas at mas halata. Halatang umabot na sa puntong hindi na mapipigilan. Madarama na rin ngayon ng mga miyembro ng Dawn Squad ang sitwasyon ng mas malinaw. Sa deck, lumubog ang mukha ni Yang Kai. Natarante si Shen Ao habang binibigkas niya ang kanyang mga iniisip. Kung tutusin sa tindi, parang hindi naman may nakakapasok sa 7th grade, bagkus. Hindi siya naglakas loob na sabihin ang iba, higit sa lahat dahil ito ay masyadong mapangahas. Alam ng lahat na ang pagsulong sa 7th grade ay hindi magbubunga ng ganoong kalakas na pagbabago-bago ng enerhiya, na nangangahulugang ang kaguluhang ito ay dapat dulot ng isang taong umaasenso mula sa 7th grade hanggang sa 8th grade. Sino ito? Tumingin si Yang Kai kay Feng Ying. Sa Dawn Squad, si Feng Ying ang may pinakamataas na paglilinang at pinakamaraming karanasan. Higit pa rito, si Yang Kai ay nasa Blue Sky Pass lamang ng mahigit 100 taon habang ang iba pa sa 7th grade masters ay iniligtas ni Yang Kai mula sa teritoryo ng Black Ink Clan. Tanging si Feng Ying lamang ang patuloy na nakatira sa Blue Sky Pass at sa gayon ay nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga residente nito. Bagamat mayroong maraming 7th grade Heaven Opening Realm Masters, at marami ang mga kwalipikadong umabant sa 8th grade, iilan lamang ang tunay na nakahover sa threshold, kaya dapat kilalanin sila ni Feng Ying. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay binilang sa kanilang hanay. Dapat ay madalas siyang nakikipag-ugnayan sa iba. Mukhang ito ang aura ni Marshal Uncle Xiang Shan. Bahagyang kumunat ang noo ni Feng Ying.
Siyang Shan. Tila narinig ni Yang Kai ang kanyang pangalan. Ang nahulog mula sa 8th grade tungo sa 7th grade dahil nagsakripisyo siya ng malaking bahagi ng kanyang miniature universe. Tumango si Feng Ying. Siya iyon. Paanong naging siya? Nalitaw si Yang Kai. Narinig siya ni Yang Kai mula sa bibig ni Feng Ying sa isang casual na pag-uusap, ngunit iyon na iyon. Bago ang pagdating ni Yang Kai sa Blue Sky Pass, ang katiwalian ng Black Ink Strength ay lubhang nakakapinsala sa human race, at ang ganitong uri ng pinsala ay hindi limitado sa 6th grade at 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Kahit na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay maaaring maapektuhan, kahit na ito ay medyo bihira. Magkagayunman, ang mga aksidente ay dapat mangyari sa mahabang digmaan laban sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield. Kaya, kahit na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay maaaring masira ng Black Ink Strength. Si Siyang Shan ay isa sa ilang mga kapaspalad. Siya ay orihinal na isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit noong nakikipaglaban siya sa isang Territory Lord, siya ay tinambangan ng isa pang kalapit na Territory Lord at nagtamo ng matinding pinsala. Bagamat umasa siya sa kanyang dakilang lakas upang mabuhay at makatakas, ang kanyang miniature universe ay sinalakay na ng Black Ink Strength. Sa matinding laban ng iyon, kailangan niyang putulin ang mga bahagi ng kanyang miniature universe ng 5 beses, na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang grado mula sa 8th grade patungo sa 7th grade. Sa katunayan, ang pagputol ng isang bahagi ng miniature universe ng isang tao ay hindi nangangahulugang babagsak ang grado ng isang tao. Pinutol ni Yang Kai ang isang bahagi ng kanyang miniature universe dahil sa World Spring, at ang paggawa nito ay naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang lakas, ngunit ang kanyang grado ay hindi bumabalik. Karamihan sa mga tao ay mahahanap ang kanilang sarili sa mga katulad na sitwasyon kapag isa o dalawang piraso lamang ng kanilang miniature universe ang naputol, ngunit kung patuloy nilang gagawin ito, hindi maiiwasan ang pagbaba ng grado. Ang pag-urong ng grado ay napakahirap dahil kahit na matapos ayusin ang miniature universe ng isang tao at muling itayo ang kanilang pundasyon gamit ang isang Profound Yin Spirit Fruit, ang pagbaba ng grado ay hindi na mababawi. Ang isa ay kailangan na linangin muli at makahanap ng isang pagkakataon upang makalusot. Bagamat walang eksaktong datos sa prosesong ito, ayon sa pagganap ng mga sundalo sa nakaraan, mas mahirap para sa isang magsasaka na makapasok sa susunod na grado pagkatapos nilang pilitin na putulin ang mga piraso ng kanilang miniature universe. 2 o 3 lamang sa 10 tao ang maaaring matagumpay na sumulong muli. Kung hindi dahil dito, hindi sana magkakaroon ng napakaraming 5th grade Heaven Opening Realm Masters sa pass, kahit na may mas maraming supply ng Profound Yin Spirit Fruits ngayon kaysa sa nakaraan. Kung may babalik ng mga prutas na iyon ang kanilang grado, lahat sila ay nakabalik sa 6th grade Heaven Opening Realm. Ang pagkahulog ng grado ni Siyang Shan ay halos 3,000 taon na ang nakalilipas. Kahit na gumamit siya ng Profound Yin Spirit Fruit upang ayusin ang kanyang nasirang miniature universe pagkatapos, natigil pa rin siya sa 7th grade. 3 milenyo na ang nakalipas, si Feng Ying ay kara-rating lang sa Black Ink Battlefield. Bagamat mayroon siyang kaunting pag-unawa sa sitwasyon ni Siyang Shan, hindi siya masyadong malinaw tungkol dito, at ang mga nasa pass ay umiwas na magsalita tungkol dito. Kaya, walang nakakaalam kung ano ang nangyari noon. Gayunpaman, si Siyang Shan ay isang napaka-espesyal na pag-iral sa Blue Sky Pass dahil hindi siya kabilang sa anumang squad. Kahit noong lumaban siya sa Black Ink Clan Army, lumaban siya ng mag-isa. Bagamat siya ay kasalukuyang nasa 7th grade lamang, mayroon siyang pundasyon ng isang 8th grade master, kaya madalas siyang nakapagpapakita ng lakas na higit pa sa 7th grade. Sa isang tiyak na lawak, halos kapantay niya si Yang Kai. Sigurado ka bang siya iyon? Tanong ni Yang Kai. Tumango si Feng Ying bilang kumpirmasyon. Si Martial Uncle Siyang Shan ay mula rin sa aking Blue Sky Paradise. Noong una akong dumating sa Black Ink Battlefield, nakatanggap ako ng ilang gabay mula sa Martial Uncle. Bagamat bihira ko siyang makausap nitong mga nakaraang taon, hindi ko makakalimutan ang kanyang aura. Hindi sa ayaw ni Feng Ying na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit sa halip ay mas pinili ni Siyang Shan na manatili sa kanyang sarili na parang nag-iisang lobo. Siya ay may kakaibang ugali at laging lumalaban mag-isa bago pumunta sa liblib na retreat. Kaya, mahirap makilala siya, kahit kay Feng Ying. Sa katunayan, pagdating ko sa Blue Sky Pass, ang Western Army Commander ay si Martial Uncle Siyang Shan. Matapos bumagsak ang kanyang kultibasyon, si Martial Uncle Zhong Liang ang pumalit sa posisyon. Dagdag ni Feng Ying. Sa sandaling ito, wala sa isip ni Yang Kai ang usapin ng Western Army Commander. Naisip niya na ang ilang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay sumusulong sa 7th grade, ngunit sa hitsura nito,
Isa itong 7th grade Heaven Opening Realm Master na umaasenso sa 8th grade. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano man ang dahilan ni Xiang Shan sa pananatili sa rehiyong ito para sumulong, ang mabangis na aura na ito ay hindi may tatago at tiyak na maakit ang atensyon ng hindi mabilang na Black Ink Clansmen. Tulad ng kung paano ang Territory Lords ang pangunahing puwersa ng Black Ink Clan, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay ang backbone ng human race. Ngayong nasira na ang balanse sa pagitan ng bilang ng 8th grade Masters at Territory Lords sa Blue Sky Theater, paano na lang mapapanood ng Black Ink Clan ang isa pang 8th grade human na lumitaw? Kahit na mag-isip siyang kay gamit ang kanyang mga paa, alam niya na ang malaking bilang ng Black Ink Clansmen ay malapit ng sumugod para manghimasok. Marahil kahit ilang Territory Lords ay lalabas. Saglit na nagmumuni-muni, tumalikod si Yang Kai at nagutos. Senior Brother Chi, guguluhin kita para bumalik sa forward base at iulat ang bagay na ito sa Army Commanders. Hilingin sa kanila na mabilis na magpadala ng mga reinforcement. Naunawaan din ni Chi Taichu ang bigat ng sitwasyon at agad na tumango bilang tugon. Oo, sa isang iglap, lumitaw siya sa labas ng Dawning Light habang ginagamit niya ang Universe Transference Law para bumalik sa forward base. Pagkatapos ay bumaling si Yang Kai sa iba pang mga miyembro at iminungkahi. Isang matinding labanan ang sasapit sa atin, kaya dapat kayong lahat ay mabilis na subukang mabawi ang inyong lakas. Baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataong magpahinga mamaya. Agad namang sumang-ayon ang lahat. Nagpatuloy ang paglipad ng Dawning Light, ngunit hindi pa rin mapalagay si Yang Kai. Bagamat hiniling niya kay Chi Taichu na bumalik sa forward base para magulat at humingi ng reinforcements, si Chi Taichu lang ang maaaring gumamit ng Dawning Light's Universe Array para makabalik kaagad. Hindi rin magawa ng ibang mga sundalo. Kaya, kahit na ang isang 8th grade master ay na-deploy, aabutin ng hindi bababa sa 10 araw bago sila makarating.